Walang originality, threat sa future natin as journalists at mga broadcasters, privacy evaders, hindi transparent ng AI na yan. Broadkada. Alam mo ba ang artificial intelligence? Ito ay isang konseptong sinimula noong 1936 kung saan nilikha ang mga makina upang ma-simulate ang human reasoning. Kumbaga, makinang nag-iisip na parang tao. Ang mga katagang artificial intelligence naman ay nilikha ni American computer scientist John McCarthy noong 1956 kung kailan nilikha ang mga makina kaya namang lumutas ng problema ng tao. Ang AI ay may tatlong kategorya. Ayon sa International Business Machines, mayroong narrow or weak AI, general AI at super intelligent AI. Ang narrow AI ay idinisenyo at sinanay upang gampanan ng isang partikular na gawain o specific task. Tulad nito, ang speech at image recognition. Ang ilang mga app tulad ng Lazada at Shopee ay mayroong recommendation system na isa ring halimbawa ng narrow AI. Ang Meta AI at Grammarly ay mga karagdagang halimbawa rin ng narrow AI. Samantala, ang general AI naman ay idinisenyo upang gampanan ang mga intelektual na gawain o intellectual task ng mga tao tulad ng malikhaing pagsulat, paglutas ng mathematical problems, pagbigay ng pangangatwiran o paglutas ng problema. Ayon sa OpenAI, isang AI research group sa Amerika, wala pang mga app o website na may suporta ng general AI. Subalit, nagsusumikap sila upang makamit ito sa hinaharap. Panghuli, ang superintelligent AI na siya namang naglalayong malampasan ang katalinuhan ng tao sa lahat ng antas at larangan. Ito ay idinisenyo upang tugunan ang mga komplikadong problema sa mundo at isulong ang mga science and technology innovations. Ayon kay Nick Bostrom, isang author, hindi pa nararating ang ganitong level ng AI. Aniya, maaaring maging extremely powerful at beyond our control ang super intelligent AI. Ano naman sa larangan ng journalism, maaaring makatulong ang AI sa maraming paraan tulad ng pagtatranscribe, pag-recommend ng story ideas at pag-suggest ng headlines. Pwede ring mag-update ng planners, mag-translate o kaya naman mag-generate ng media element tulad ng sound o image ang AI upang makatulong sa creativity ng isang proyekto. Makakatulong din ito sa pagsala ng mga comments, pag-correct ng mga grammar o kaya pag-summarize ng content. Habang nagiging kapaki-pakinabang ang AI, kailangan gamitin ito ng may responsibilidad at pananagutan. Alinsunod nito, isinusulong ng Commission on Higher Education, katuwang ang Philippine Association of Colleges and Universities, ang ethical and responsible use of AI sa mga paaralan. May mga policy workshops upang makalikha ng framework o balancing paggamit ng AI nang hindi isinasawalang bahala ang academic at journalistic integrity. Sa ngayon, may ilang universidad na sa Pilipinas ang naglunsad ng kanilang guidelines o principles sa paggamit ng AI, tulad ng University of the Philippines at Polytechnic University of the Philippines. Gayunpaman, iminumungkahi ng video na ito na magkaroon din ng advokasya ang Bicol University sa tamang paggamit ng AI pagdating sa kanilang academic settings. Laging tandaan, hindi dapat gawing be-all at end-all ang paggamit ng AI, kundi dapat nitong pagyamanin ang kakayahan ng tao. Upang magawa ito, kailangan tiyakin ng mga gumagamit ang pagsasagawa ng responsable at mapagkakatiwalaang AI na siyang sukatan tungo sa pag-unlad ng broadcast at komunikasyon. Sa lalong madaling panahon, tayo na rin ang magiging pangunahing tagataguyod sa larangan ng broadcast. Dapat tayo ay may bukas na kaisipan at mataas na kasanayan sa teknolohiya upang magamit ang mga makabagong pagbabagong ito para sa kabutihan ng lahat at hindi para sa kapahamakan.